ang mga creepy na hayop na parang alien pero totoong nabubuhay kasama natin. Tara na at simulan na natin. Number 8. Axolotl, ang forever BB. Imagine mo na may kaklase ka dati na kahit ilang taon na ang lumipas, mukha pa ring grade 3. Ganon ang axolotl. Isa siyang salamander pero hindi siya tumatanda ng normal. Instead of growing up, it just stays a larva forever. Cute siya sa unang tingin kasi parang may permanent smile at pink na gills na parang feather boa ng isang drag queen. Pero kapag matagal mo nang tinitigan, medyo unsettling kasi para siyang laruang hindi natapos gawin. Scientifically, tawag dito ay neoteny. Ibig sabihin, hindi siya nag-grow into full adult stage. At guess what? May kakayahan pa siyang i-regrow halos lahat ng body parts niya. Limbs? Kaya. Heart? Kaya. Utak? Kaya pa rin. Imagine mo kung ikaw, after ma-scam sa kuryente, biglang bumalik lahat ng pera mo kasi na-regrow mo lang. Ang axolotl, literal na walking undo button. Pero creepy part? Dahil endangered na sila, madalas mo silang makikita sa aquarium tanks na parang science experiment. Cute pero may aura na parang alien pet na nakatakas sa Area 51. Basically, eternal baby siya na may superpowers. Kung tutuusin, siya yung classmate mong hindi lumaki, pero ikaw ang naiinggit kasi kaya niyang mag-reset ng buong katawan. Number 7. Goblin shark. Mukhang basag na laruan. Isipin mong nag-drawing ka ng pating, tapos naipit sa Xerox machine. Ayan, ang goblin shark. May ilong siyang sobrang haba na parang nose extension ng isang cheap Halloween mask, pero hindi iyon ang highlight. Ang highlight, yung bibig niya. Normal na nakatiklop siya, pero kapag may prey, boom! Biglang lalabas at hahablot ng parang alien Joe. Think Predator pero mas pang bargain bin version. At oo, may mga video na makikita mo online at guaranteed magbibigay ng ew moment. Para siyang nanay mong biglang bumubungad sa pinto kapag gabi, dala yung tsinelas kasi hindi ka pa natutulog. Ang psychology ng creepiness dito ay uncanny valley. Parang may bagay na familiar, pating, pero sobrang distorted, yung bigla ang jaw extension. Kaya hindi ka mapalagay. Ang upak mo parang nag-aalangan. Animal ba to? O glitch sa Matrix? Dagdag pa, they live super deep in the ocean. Translation? Hindi ka naman nila hahabulin habang naglalakad ka sa kanto. Pero just knowing na nandyan sila, lurking, sapat na para hindi ka makatulog. Basically, goblin shark is proof na minsan ng nature. May prankster side din. Number 6. Ai, the finger of doom. Okay, picture mo, naglalakad ka sa kagubatan ng Madagascar at biglang may maliliit na mata na kumikislap sa dilim. Tapos may hayop na kasing laki ng pusa, may malabong buhok at may sobrang payat na daliri na parang chopstick. Congratulations, nakatagpo ka ng ai. Ang ai, isang uri ng primate. Pero imbes na maghanap ng pagkain sa normal na paraan, ginagamit niya yung creepy, mahaba niyang daliri para katukin ang puno. Nakikinig siya sa hollow sound tapos dudukutin niya ang insekto sa loob. Para siyang Dr. Strange na may daliring pang barbecue stick. Pero kultural, sa Madagascar, ang ai minsan tinuturing na malas o kamatayan. Bakit? Kasi kapag bigla kang tinuro ng daliri niya, parang death omen na raw. Creepy factor plus superstition, combo meal ng pang-nightmare. Kung iisipin, psychological explanation dito ay pareho. Yung finger niya kasi sobrang out of proportion. Ang utak natin programmed to detect wrongness sa symmetry and proportion. Kaya automatic kang uneasy ka. Imagine mo kung may kaklase kang biglang naglabas ng sobrang haba at payat na daliri na parang barbecue stick. Hindi mo ba siya iiwasan? Exactly. Sa madaling sabi, ang ai is proof na minsan ang evolution. Nagpiprank lang talaga at tayo yung punchline. Number 5. Gulper eel, ang balloon animal ng dagat. Alam mo yung mga clown na gumagawa ng balloon dog sa party? Parang ganun ang gulper eel, pero mas nightmare fuel. Isa siyang deep sea eel na may sobrang laking bunganga. Literal na kaya niyang lumubo parang balloon para lang mahigop ang prey. Picture this. Katawan niya payat, parang extension cord. Pero ang ulo niya, biglang lalaki na parang inflatable kiddie pool. Hindi siya mukhang normal na predator. Hindi rin siya mukhang efficient hunter. Para siyang glitch na hindi tinanggal ng game developers.
Pero that's exactly why it's disturbing. Ang psychological kicker dito ay yung disproportion. Nakikita mo ang katawan niya na payat, tapos bam, isang bibig na halos mas malaki pa sa buong katawan niya. Scientific fact, hindi lang siya kumakain ng maliliit na isda, pwede rin siyang maglunok ng prey halos kasing laki niya. Kaya kung mahilig kang mag-order ng family size na solo mo lang, basically pareho ka ng gulper eel, pero at least ikaw hindi mukhang inflatable nightmare. Number 4. Star-nosed mole, walking horror mask. Okay, prepare ka, kasi ang star-nosed mole ay parang result ng art project na sobrang sablay. Imagine mong isang maliit na daga, pero yung ilong niya may parang alien tentacles. 22 pink, fleshy appendages na kumikilos ng parang spaghetti noodles. Bakit ganun? Well, ginagamit niya ito para mag-scan ng paligid. Para siyang biological radar system. Fun fact, isa siya sa pinakamabilis kumain sa buong animal kingdom. Kayang ma-identify at lamunin ang pagkain in less than 300 milliseconds. Oo, mas mabilis pa sa reflex mo kapag binabatuhan ka ng tsinelas ni nanay mo. Pero hindi na ito tungkol sa efficiency. Ang tanong, bakit mukhang horror prop yung ilong niya? Psychology says, it's hyper-detection of wrongness. Kasi sobrang unusual, nagtitrigger siya ng disgust reflex. Ang utak mo parang nagsasabing, nope, hindi dapat may ganito sa mukha ng isang cute na mole. At ang punchline? Kapag nakita mo siya sa totoong buhay, hindi ka matatakot kasi hindi naman siya delikado. Pero good luck sa paggalimot ng itsura niya. Parang permanently nakasave sa utak mo as the creature na mukhang spaghetti monster. Number 3. Giant isopod, sea cockroach XL. Kung tingin mong disgusting na ang ipis sa kusina, wait till you see the ocean version. Giant isopod. Basically, isa siyang cockroach on steroids na tumatambay sa seabed. Ang size niya, umaabot ng hanggang 16 inches. Imagine, ka-level ng laptop mo. Congrats, kakulay pa ng expired na ube halaya. Ang giant isopod ay scavenger, meaning kinakain niya yung mga patay na hayop sa ilalim ng dagat. Medyo useful siya, parang janitor ng ocean. Pero admit it, kung bigla siyang gumapang palabas sa sahig mo, titili ka rin. Psychologically, disgust comes from association. Since mukha siyang ipis, automatic may ew reaction ka, kahit technically ibang siyang species. At dahil malaki siya, multiplied yung gross out factor. Para kang binigyan ng zoomed-in horror edition ng ipis. Irony? May mga tao na nagpepet ng giant isopod at proud pa silang pakainin ng shrimp. Kasi apparently, nothing says I'm unique like flexing na alien cockroach ang alaga mo. Number 2. Barrel eye fish. Transparent na muka. Okay, ready ka na? Kasi ang barrel eye fish ay parang karakter mula sa sci-fi horror na nakalimutang i-CGI ng maayos. Ang katawan niya, typical na maliit na isda, pero ang ulo niya, literal na transparent. Kita mo yung loob, parang aquarium na puno ng utak at eyeballs. At speaking of eyeballs, sobrang weird kasi nakapoint pataas. Parang laging nakatingin sa langit at nagdarasal na sana matapos na ang existence niya. Pero kaya niya rin silang i-rotate forward kung kinakailangan. So yes, parang built-in CCTV camera na pwedeng mag-adjust ng angle. Scientifically, useful ito kasi tumutulong para makita niya ang prey sa sobrang dilim ng deep sea. Pero psychologically, nakakakilabot kasi hindi tayo sanay makita ng ulo na parang transparent Tupperware na may lamang alien organs. Ang utak mo nagpupush ng red button. Error, hindi dapat ganito ang muka. Imagine mo kung may kaklase kang biglang naging transparent ang bungo. Kitang-kita mo utak, mata, lahat. Hindi ka nakakain ng lunch buong taon. Number 1. Tardigrade, immortal na micro-alien. Kung may award para sa pinaka-alien pero legit na nabubuhay kasama natin, walang tatalo sa tardigrade. Also known as water bear. Mukhang plush toy na nasunog sa microwave. Maliit lang siya, microscopic, pero may 8 chubby legs at bibig na parang vacuum cleaner nozzle. Cute? Sa malayo. Sa microscope? Nope, nightmare fuel. Pero ito ang kicker. Halos immortal siya. Kaya niyang mabuhay sa vacuum ng space, sa sobrang init, sa sobrang lamig, kahit sa radiation. Literal na parang glitch sa coding ng buhay. Lahat tayo fragile. Isang maling kain lang ng street food, goodbye. Pero siya,
Pwede mong i-dehydrate ng dekada, tapos buhay pa rin kung didiligan mo. Psychologically, creepy siya kasi nilalabag niya lahat ng rules ng normal life. Parang proof na baka may ibang form of existence na hindi natin gets. Ang utak natin programmed to think na lahat may hangganan. Pero si Tardigrade, parang sabi, "Lol, nope, immortal ako, try harder universe." Basically, kung may alien invasion man, bet ko Tardigrades ang susunod na overlords natin. At wala tayong laban kasi kahit itapon mo sila sa outer space, mag-chill lang sila. Hanggang dito na lang muna. Gagawa pa ako ng mga katulad na video sa susunod. Subscribe para mapanood mo.